Napunta ako sa isang mundo ng cultivation. Sa edad na 5 taon, nagsimula ako sa chi refining. Sa edad na 6, narating ko ang foundation establishment. Sa edad na 11, golden core. Sa edad na 18, nascent soul. At sa edad na 22, nag-breakthrough ako sa spirit transformation stage. Naging eldest senior brother ako ng buong Chindian sect. Pero sa sandaling iyon, isang disipulong tagapaglingkod na nasa chi refining stage ay walang hiyang inakusahan akong ninakaw ang kanyang foundation establishment pill. Ngunit dahil sa paalala ng system, nalaman ko na ang disipulong tagapaglingkod na ito pala ang male protagonist ng isang nobelang pambabae. Sinabi rin ng system na ang baliw na ito ay may sarili ring system. Akala niya ba talaga na ang mga tao sa nobelang panlalaki ay basta-basta na lang magiging tanga tulad ng sa mga nobelang pambabae? Kahit pa maging tanga ako, kahit sinong normal na tao ay malalaman na nasa spirit transformation stage na ako. Para saan ko naman kakailanganin ng foundation establishment pill? Para kainin na parang candy. Sa sandaling ito, sa loob ng mariingal na bulwagan, si Sect Master Lin Yingzhu ay halatang natigilan ng marinig iyon. Dahan-dahan siyang nagtanong na may halong pagkalito. Su Yunyi, inaakusahan mo ba ang isang cultivator na nasa spirit transformation stage? Si Chen Qindian, na ninakaw ang iyong foundation establishment pill. Opo, Sect Master. Pero naniniwala po akong hindi ito sinasadya ni Senior Brother. Marahil ay naibigay niya ang pill sa ibang tao. Hindi ko naman po nais na panagutin si Senior Brother. Ang akin lang po ay kinuha niya ito nang walang pahintulot sa akin. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na nagkagulo ang mga elder na naroon sa bulwagan. Ngunit dahil si Su Yunyi ay disipulo ni Lin Yingzhu, walang nang ahas na magsalita sa kanila. Sa kanilang mga isipan, lahat sila ay nagtataka. Foundation Establishment Pill. Hindi ba't kayang-kaya ni Chen Qindian na kumuha ng kahit ilan yan kung gugustuhin niya? Bakit pa niya kailangang nakawin ng isa mula kay Su Yunyi? Naghahanap ba siya ng gulo dahil sa sobrang bored? Hindi talaga maintindihan ng mga elder kung bakit ang isang nasa spirit transformation stage na tulad ni Chen Qindian ay magnanakaw ng foundation establishment pill mula sa isang disipulong nasa chi refining stage. Itong si Su Yunyi, iniisip niya bang tanga si Chen Qindian? O baka naman iniisip niyang tanga ang lahat ng elder na naririto? Chen Qindian, totoo ba iyon? Lumingon si Lin Yingzhu na may pagtataka sa mukha. Hindi, nang marinig ko ang tanong ng Sect Master. Kalmado ko itong itinanggi, pero sa loob-loob ko, naghahanda na akong manood ng isang magandang palabas. System, magtatagumpay kaya ang paninirang puri na ito ni Su Yunyi? Ngunit para makasiguro, nagtanong pa rin ako sa system. Ito'y dahil kahit na naabot ko na ang Washan Realm, at ang lakas ko ay higit pa sa lahat ng elder dito. Hindi ko pa rin kayang talunin ang aking master na si Lin Yingzhu. Upang maiwasan na maapektuhan si Lin Yingzhu ng intelligence low-earing aura ni Su Yunyi, kailangan pa rin mag-ingat kahit papaano. Siyempre hindi, bilang isang cultivator sa Dangshu Realm si Lin Yingzhu. At isa pa, ito ay isang male protagonist world. Hinding-hindi siya basta-basta may impluwensyahan ni Su Yunyi. Mabuti kung ganoon. Tingnan natin kung paano pa makakapagpalusot itong si Su Yunyi. Masyadong hassle kung direkta ko siyang papatayin. Hayaan na ang mga tao sa paligid niya ang sumugod sa kanya. At ang sarili ko pang master ang personal na kikilos. Hindi ba't mas masarap panoorin iyon kaysa ako mismo ang papatay sa kanya? Senior Brother, wala ka bang balak na bigyan ng Sect Master at ako, pati na ang lahat ng elder dito, ng isang makatwirang paliwanag? Ako, isang cultivator na nasa Huashan Realm. Ang pinagpapaliwanag mo kung bakit ko nanakawin ang foundation establishment pill muna para sa Liangqi Realm. Pagkasabi nyon, biglang nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan. Tanging si Su Yunyi lang ang tumango na may kunwaring lungkot. May ebidensya ka ba, sa harap ng ganito kababaw na paninirang puri? Talagang hindi na alam ni Lin Yingzhu ang sasabihin. Anong klaseng Huashan expert ang magnanakaw ng foundation establishment pill mula sa isang baguhan sa Liangqi Realm? Nakita mismo ng dalawang mata ko si Senior Brother na pumasok sa aking silid. At kinuha ang aking foundation establishment pill. Nang marinig ang tanong ni Lin Yingzhu, biglang lumungkot ang kanyang mukha. Mukha siyang kaawa-awa. Kung ito ay isang female protagonist novel, baka sakaling may maniwala pa sa kanya. Pero ito ay isang male protagonist world. Kung hindi lang dahil sa pagiging tanga, sino nga ba ang tunay na maniniwala? Chen Qindian, ikaw ang magpaliwanag. Kalmadong nakatingin sa akin si Lin Yingzhu. Nang marinig iyon, bahagya akong tumango. Tumatama ang sikat ng araw kay Su Yunyi. Pero hindi niya namalayang bahagya siyang napangiti. Hindi ba't sinasabi niyong pinagbintangan ko raw itong si Su Yunyi? Isa na akong deity transformation cultivator ngayon. Tapos hayagan akong pagbibintangan ng isang hamak na chi refining junior. Ano, akala niya ba dahil tumila na ang ulan at sumikat na ang araw? Ay ang galing-galing na niya ulit. Junior Brother Su, sabi mo pumasok ako sa kwarto mo. At kinuha ang foundation establishment pill mo. Tung oras na yun, bukod sa'yo, wala nang ibang tao roon, tama? Si Su Yunyi, na hindi naramdaman ng problema, ay agad na sumagot. Malinaw naman sa pagkakatanda ko ang mga patakaran ng Chindian sect. Ang sino mang magbintang sa kapwa-disipulo, ay dapat itapon sa kailaliman ng Demon's Cave para habang buhay na lamunin ng masamang enerhiya. At hindi na kailanman makalalaya pa. Senior Brother, anong ibig mong sabihin dyan? Lihim na napangisi si Su Yunyi, dahil naririto ang maraming elder at ang sect master.
Hinding-hindi siya naniniwalang maglalakas loob akong patayin siya. Tutal, walang nakakita kay Chen Qindian na nagnakaw ng pil. Basta't manindigan siya, lubos siyang naniniwala na magtatagumpay siyang ipahamak ako. At sa ganoong paraan ay makuha ang atensyon ng Sectmaster. Baka sakali pa nga ay gawin siyang disipulo ng Sectmaster. At iyon na ang magiging simula ng kanyang mabilis na pag-angat. Dahil wala kang may pakitang ebidensya. At wala ring ibang nakasaksi. Ano sa tingin mo, mahina ba ang isang deity transformation cultivator? Na kahit ikaw na isang chi refined ng cultivator lang ay hindi siya mararamdaman. Pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon, natigilan ang lahat ng elder sa loob ng bulwagan. Talagang may katwiran ang sinabi niya. Napakatalas ng pandama ng isang deity transformation cultivator. Paanong hindi niya malalaman na may isang hamak na chi refined ng cultivator lang sa paligid? Kung kinuha man niya ang gamit, at kitang-kita pa siya mismo ng biktima, sa harap ng isang taong mas mababa pa sa'yo ang cultivation. Bakit hindi mo na lang siya diretsahang pinatahimik? Hahayaan mo pa ba siyang isumbong ka para maparusahan sa hinaharap? Isa pa, dito sa loob ng Qindian sect, ang mga chi refine ng cultivator ang pinakamababang uri, mga utusan lang. Kung hindi lang dahil sa pangalawang disipulo ng sect master, na siya ring junior sister ko, si Liu Qingyin, na may gusto kay Su Yunyi, matagal nang pinalayas sa sekta ang isang disipulong tulad niya. Ito rin ang dahilan kung bakit ang isang hamak na utosang disipulo ay nakatapak sa Grand Hall para harapin ang sect master at ang mga elder. Kahit na matagal ko nang binalak kung paano isisisi ang lahat sa senior brother ko. Hindi pa rin inaasahan ni So Yunyi na ganito ako sisigot. May iba ka pa bang paliwanag? Habang pinagmamasdan ng itsura ni So Yunyi na litong-lito, pakiramdam ko ay nanonood ako ng isang magandang palabas. Interesado ko siyang tinitigan. Bigla, isang system prompt ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Kasunod nito, isang light screen ang lumitaw sa aking harapan. Ang itinakdang leading lady para sa male lead ay paparating na. Host, mangyaring maghanda sa pagtanggap sa kanya. Kasabay nito, isang bagong misyon ang ibibigay. Misyon, patayin ang male lead na si Su Yunyi. Gantimpala, True Dragon Saint Body. Cultivation sa Void Gaze Realm. Ikalawang misyon, baliktarin ang nararamdaman ng leading lady para sa male lead. Gantimpala, 9 Revolutions Creation Pill. Ikatlong misyon, kung mabaygo ang ikalawang misyon, maaaring diretsahang patayin ang leading lady. Gantimpala, True Dragon Treasure Art. Lubos akong nasiyahan sa mga misyon na ibinigay ng system. Lahat ay magagandang pagpipilian, lalo na ang unang misyon, ang patayin ng male lead na si Su Yunyi. Ang dalawa pang misyon ay tila medyo mahirap, pero hanggat makukuha ko ang unang gantimpala, lahat ng problema ay madali nang malulutas. Tutal, sa ngayon, ang pinakamalakas na tao sa buong Qindian sect ay walang iba kundi ang master ko, si Lin Yingzhu. Nasa Void Gaze Realm ang cultivation level niya. Kaya naman, natural lang na hindi ko pa siya kayang tapatan. Iyon ang dahilan kung bakit may kahirapan ng pagpatay sa leading lady. Pero kung makuha ko lang ang gantimpala mula sa unang misyon, lahat ng problema ay mawawala na. At saka, si Lin Yingzhu ay isang karakter mula sa isang mundong nakatuon sa mga lalaki. Hindi isang tauhan mula sa mga nobelang pambabae. Chen Qindian, ninakaw mo ang foundation establishment pill ni kapatid na Su. At itatanggi mo pa talaga, ha? Sa sandaling iyon, isang matinis na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Lahat ng mga elders sa loob ng bulwagan ay sabay-sabay na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Napatingin na rin ako. Ang hangin sa loob ng malaking bulwagan ay tila biglang tumigil. Ang paningin ng lahat ay nakatuon sa iisang lugar. Iyon ay isang babaeng nakasuot ng damit na kulay aqua green na gawa sa sutla. Sa sandaling ito, ang kanyang kilay ay galit na nakataas. Ang kanyang payat at maputing daliri ay diretsyo na nakaturo sa akin. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Isang pares ng kaakit-akit na mga matang hugis almendres. Nabilog dahil sa pinipigilang galit. Liu Qingyin, anong ginagawa mo rito? Nang makita ni Lin Yingzhu ang dumating, bahagya siyang sumimangot, nagpapakita ng pagkainis. Tutal, isa siyang marangal na nascent soul cultivator, na umibig sa isang hamak na alagad na tagapagsilbi. Nagdulot ito ng kahihiyan sa kanya bilang isang master. Kapag kumalat ang balita, tiyak siyang pagtatawanan ng iba, lalo na ang mga elder at disipulo sa loob ng Qindian sect. Matagal na nilang naririnig ang tungkol sa pag-ibig ni Liu Qingyin sa isang tagapagsilbi. Chen Qindian, pinapayuhan kitang umayos ka. Ibalik mo kay Su Yunyi ang ninakaw mong foundation establishment pill. Pagkasabi nito, nanatiling kalmado ang ekspresyon ko. Hindi ko man lang pinansin si Liu Qingyin. Napakawalang alam. Dahan-dahan kong binitawan ang mga salitang iyon bilang sagot. Nagalit ng husto si Liu Qingyin nang marinig ito. Akma siyang susugod para makipagtalo sa akin. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Su Yunyi. Kapatid na Liu, hindi naman siguro sinadyang nakawin ni Kuya ang Paildores. Baka balak niyang ibigay ang gamot sa mas nangangailangan. Pagkasabi pa lang noon, may isang elder na hindi na nakatiis. Ang usaping ito ay sa pagitan ni Su Yunyi at Chen Qindian. Mas mabuti kung hindi makikialam ang iba. Nagngingit-ngit sa galit si Liu Qingyin matapos itong marinig. Habang ako namay nasa tabi lang. Akala ko pa naman ay maibabalik ko pa sa tamang landas ang babaeng bida. Pero ngayon, mukhang imposible na. Tuluyan na siyang naging hanggal dahil sa pag-ibig. Siguro nga'y bagay lang sa kanila na sabay na harapin ang kamatayan para sa kanilang pagmamahalan. System. Gusto kong malaman, dito sa nobelang pambabae,
Bukod sa lalaking bida at sa babaeng bida na kaharap ko ngayon. May iba pa bang mga mahalagang karakter? Meron, host, ngunit hindi lahat ay kasing simple ng mga nakikita mo ngayon. Susulpot sila sa iba't ibang takdang panahon. Magbibigay ang sistem ng kaukulang misyon batay sa mga target. Matapos makuha ang paliwanag ng sistem, dahan-dahan akong tumango, mas mabuti kung ganoon. Sa ngayon, mukhang silang dalawa lang ang nasa loob ng Chindian sect. Kung sakaling may iba pa, baka kailangan ko ng pag-isipang gumawa ng isang sandatang 10,000 souls banner. Kung may gusto kayong sabihin, doon ninyo na lang sabihin sa aking 10,000 souls banner. Kailangan ko talagang gawin ang sandatang ito sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang tapusin ang misyon. Master, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Dahil si Liu Qingyin ay kapatid ko pa rin sa sekta. Hindi ako kaagad kumilos para patayin ang tatlong ito. Tinitigan ni Lin Yingzhu si Liu Qingyin habang pinoprotektahan nito si Su Yunyi sa kanyang likuran. Labis siyang nanghinayang. Paano ako nagkaroon ng ganitong klaseng disipulo? Nasa Yuan Ying stage na siya pero ganoon pa rin kapayak ang pag-iisip. Paano na siya sa hinaharap? Pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik, ibinigay na niya ang kanyang pinal na hatol. Inakusahan ni Su Yunyi si Chen Qindian ng pagnanakaw ng Foundation Establishment Pill. Ang bagay na iyan ay imposibleng mangyari. Ang pagbibintang sa kapwa miyembro ay ipapaubaya sa law enforcement elder. Nang marinig ang hatol, lubos na nabigla si Su Yunyi. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Paanong nangyari to? Paulit-ulit siyang sumisigaw sa kanyang isipan. Bakit ako pa ang nagkamali? Gusto mo lang isisi at ipahamak ang pinakamatandang kapatid sa sekta. Bakit ayaw na lang niyang tanggapin ang parusa? Kailangan pa talagang kontrahin ako. Ang katotohanan ay pinal na. Kung gagamitin mo lang ang utak mo para mag-isip, nasa antas na ako ng pagkadyos, ano pang silbi sa akin ng Pyldores para sa pundasyon mo? Nang ibaba ang hatol kay Lin Yingzhu, lubos akong nasiyahan. Mas maganda sana kung naging mas marahas pa. Dapat ay pinatay na lang siya kagad. Isang hamak na disipulong utusan lang naman. Kung may isa mang madagdag, hindi ito kalabisan. Kung may isa mang mabawas, hindi ito kawalan. Masusunod, pinuno ng sekta. Akmang kikilos na sana ang elder na tagapagpatupad ng pigilan siya ni Liu Qingyin. Hindi maaari, hindi ko kayo hahayaang saktan si kapatid Su. Habang nagsasalita, ang kanyang paningin ay napadako kay Su Yunyi, at may bahid ng malalim na pagtingin sa kanyang mga mata. Kapatid Su, habang narito ako, walang sino mang makakagalaw sa iyo. Maraming salamat, kapatid Liu. Sa ilalim ng proteksyon ni Liu Qingyin, labis na naantig si Su Yunyi, ngunit lalo lamang lumalim ang kanyang puot sa akin. Kapag narating na niya ang antas ng pagkadyos, tiyak na hahamunin niya si Chen Qindian sa isang laban. Upang ipaunawa rito na mas mabuti pang tanggapin ang parusa kaysa sa walang saysay na pagtutol. Ang hindi niya alam, ay hindi na niya kailanman magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Pagsalungat sa nakatataas, isang kasalaanang dapat dagdagan ng parusa. Nang makitang hamarang si Liu Qingyin para protektahan si Su Yunyi, paano ko naman hahayaang magtagumpay siya? Nagbigay pa ito sa akin ng perpektong dahilan para kumilos. Ang kapangyarihan ng antas ng pagkadyos ay hindi kailanman matatapatan ng isang tulad ni Liu Qingyin. Sa sumunod na sandali, isang malamig na kislap ang biglang lumitaw sa aking mga mata. Pinagdikit ko ang aking mga daliri na parang isang espada, at itinuro ito sa hangin. Isang hindi nakikitang enerhiya ng espada ang biglang palm-unit sa hangin. Daladala ang nakakapangilabot na puwersa ng antas ng pagkadyos, at tumama diretso sa pagitan ng mga kilay ni Su Yunyi. Saan man dumaan ang enerhiya ng espada, ang sahig ng bulwagan ay unti-unting nabibitak. Sabay-sabay na namatay ang mga kandila sa magkabilang panig. Ang lakas ng loob mo. Napuno ng gulat at galit si Liu Qingyin. Kusang gumalaw ang kanyang berdeng kasuotang seda kahit walang hangin. Ang proteksyon ng kanyang enerhiya mula sa yugto ng Yuan Ying ay sumabog ng buong lakas. Ngunit akmang itataas na niya ang kanyang kamay para gumawa ng selyo. Ang enerhiya ng espada ay tumagos na para bang walang anumang hadlang. Madali nitong tinagos ang kanyang pananggalang na enerhiya. Hindi pa nawawala ang pagkagalak sa mukha ni Su Yunyi, pero mabilis nang nanliit ang kanyang mga mata. Gusto niyang umatras, ngunit nalaman niyang tila nagyelo ang espasyo sa kanyang paligid. Kahit ang mga daliri niya ay hindi niya maigalaw ng kahit kaunti. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang enerhiya ng espada na simbolo ng kamatayan, na mabilis na lumalaki sa kanyang paningin. Biglang natigil ang sigaw ni Liu Qingyin. Saktong-saktong tumagos ang enerhiya ng espada sa gitna ng kilay ni Su Yunyi. Kasabay ng pag-agos ng mga patak ng sariwang dugo, sa kanyang nanlalaking mga mata, bakas pa rin ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Bumagsak na ang kanyang katawan sa sahig. Kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig sa sobrang katahimikan ng buong bulwagan. Ang mga elder ay pawang nakahinga ng maluwag. Walang sino man ang nagsalita, ngunit sa kanilang mga puso, sila'y nagbubunyi. Wala ring balak si Lin Yingzhu na ituloy pa ang usapin. Itong si Su Yunyi mismo ang naghanap ng kanyang kamatayan. Kaya hindi masisisi ang alagad ko. Dahan-dahan kong ibinawi ang aking daliri. Ang paglapastangan sa nakatataas, ay dapat lang na mamatay. Natigilan si Liu Qingyin sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig sa katawan sa sahig na may bahagyang init pa. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere, nanginginig ng husto ang dulo ng kanyang mga daliri. Bigla siyang tumingala at bumuga ng dugo. Ang mga tilamsik ng dugo sa kanyang berdeng kasuotan ay nakakagimbal tingnan. Tinitigan niya ako ng masama. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit.
Wala naman siyang ginawang masama. Ang walang emosyon kong tingin ay dumaan sa kanyang galit na mukha. Isang hamak na cultivator sa yugto ng Chi Refining, naglakas loob na suruan ng isang cultivator sa yugto ng Washen. Dahil magkakapatid tayo sa sekta, ang pag-iwan sa kanyang buong katawan ay sapat ng kabutihan. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, banal na katawan ng tunay na dragon. Antas ng kultibasyon sa Dangshu Realm. Ibibigay na ba agad, model? Hindi mo na ipapamahagi, saka na pag-usapan pagbalik. Pagkatapos, itinoon ko ang aking paningin kay Lin Yingzhu. Nakita kong walang mababakas na emosyon sa kanyang napakagandang mukha. Malinaw na sinang-ayunan niya ang pagpaslang ko kay Su Yunyi, na siyang tuluyan na ring tumapos sa anumang pag-asa ni Liu Qingyin. Maestro, pinatay ni Chen Qindian si Su Yunyi ng kusa. Hindi niyo ba siya paparusahan? Isang katotohanan na siniraan ni Su Yunyi si Chen Qindian. Hindi na kailangan ng paliwanag. Bilang nakababatang kapatid sa pagsasanay ni Chen Qindian, nararapat lang na igalang mo ang iyong nakatatanda. Pati ba naman ang tawag na kuya ay ipinagkakait mo na sa kanya? Pagkasabi ng mga salitang iyon, nagngingit-ngit sa galit si Liu Qingyin. Sige, sige, sige. Lahat kayo ay kinakampihan si Chen Qindian. Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Huwag ninyong maliitin ang isang dalagang api. Matapos masaksihan ni Liu Qingyin ang aking lakas, malinaw niyang naunawaan kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng Yuan Ying at Washen. Puno ng galit siyang tumalikod at umalis. Sumusumpa sa kanyang puso na babalik siya para maghiganti. Darating ang araw, pagsisingilin ni Liu Qingyin ang lahat ng nagkasala sa kanya. At sa mga tao ni Su Yunyi, isa-isa. Malinaw na ang pagkamatay ni Su Yunyi ay naghasik ng demonyo sa kanyang puso. Habang ako naman ay tahimik lang na pinanood si Liu Qingyin. Habang kinukuha niya ang bangkay ni Su Yunyi bago umalis. Wala na akong sinabi pang iba. Isang babaeng marupok, isang lalaking mapagpanggap, pinatay kung pinatay. Sa hinaharap, hindi rin makakatakas sa kamatayan si Liu Qingyin. Hindi ko na balak tapusin ang ikalawang misyon. Lalaktawan ko na ito para gawin ang ikatlong misyon. Hindi mo ito kasalanan. Pagkatapos ng 3 araw, malapit na ang araw ng kasunduan ninyo sa kasal ng banal na dalaga ng Yaoqi. Ako mismo ang pupunta sa banal na lupain ng Yaoqi para mamanhikan para sa iyo. Masusunod, nagbigay galang ako bago tumalikod at umalis. Sa loob ng silid, napangiti ako habang tinitingnan ng mga gantimpala sa panel model. Sistema, nagbibigay ng gantimpala. Sa ngayon, hindi ko pa naabot ang Dangshu Realm. Ang pagpatay kay Liu Qingyin ay maaaring ikagalit ng aking guro. Kaysa gawin iyon, mas mabuting ipakita ko muna ang aking lakas. Para maintindihan ni Lin Yingzhu, na ang pagiging bulag sa pag-ibig ay hadlang sa pag-abot sa tuktok ng kapangyarihan. Nagkagusto sa isang hamak na disipulo na nasa Chi Refining stage pa lamang. Tapos nangangarap pang mapabilang sa mga pinakamalalakas na eksperto. Paanong lahat ng magagandang bagay sa mundo ay mapupunta lang kay Liu Qingyin? Isang ganap na kahibangan. Sinisimulan ng ipamahagi 34,394. Kasunod nito, isang nagbabagang enerhiya ang damaloy papasok sa aking katawan. Dahilan para biglang mainto ang aking paghinga. Isang matinding kirot ang gumapang sa buong katawan ko. Isang gintong liwanag ang biglang nagpaningning sa buong silid. Sobrang sakit, nagngangalit ang aking mga panga. Ginamit ko ang aking cultivation technique para kahit paano ay mabawasan ang kirot. Sa sandaling ito, nababalot na ng gintong liwanag ang buo kong katawan. Isang mahinang etengel ng dragon ang bahagyang naririnig. Sa ilalim ng aking balat, may mga marka ng kaliskis ng dragon na panandali ang lumitaw at naglaho. Ang mga butas sa aking balat ay bumukas at nagbuga ng 5 kulay na sinag. Ang banal na katawan ng tunay na dragon ay ganap ng sumanib sa aking katawan. Kasabay nito, sa kalawakan sa itaas ng aking silid, isang etengel ng dragon ang umalingaw-ngaw sa mga ulap. Sa isang iglap, mula sa tuktok ng bundok kung nasaan ako. Ang kalangitan sa loob ng 100 milya ay biglang dumilim. Walang katapusang madidilim na ulap ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na maliliit na gintong kidlat na parang ahas ang gumalaw at kumislot. Bumuo sa balangkas ng isang napakalaking dragon. Ang ulo ng dragon ay maringal. Ang katawan nito ay paliko-liko. Nakalatag sa ibabaw ng kalangitan. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay parang lahat ng ilog na dumadaloy patungo sa dagat. Naging hindi mabilang na makukulay na agos. Mabilis na damaloy patungo sa aking kinaroroonan. Bumubuo ng isang napakalaking aipo-aipo ng espiritual na enerhiya. Ang sentro ng aipo-aipo ay eksakto kung nasaan ako. Ang siksik na espiritual na enerhiya ay halos naging likido na. Bumubuhos na parang talon. Sa loob ng sekta, lahat ng mga alagang halimaw ng mga disipulo at elder. Sa sandaling ito, ay pawang nakadapa sa lupa. Nakaharap sa maitim na ulap sa kalangitan na hugis dragon, sila'y mahinang umuungol sa takot. Nanginginig ang mga halimaw. Iyon ay isang ganap na pagsupil na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang dugo. Ang mga ibon sa kabundukan at kagubatan ay nagkakagulo sa paglipad. Ngunit hindi sila nangangahas lumipad ng mataas. Umiikot-ikot lamang sa mababang lugar. Ang mga elder na nasa antas ng Golden Core o mas mataas pa ay malabo pang ang makita. Nasa paligid ng puyo ng enerhiya, mayroong anino ng isang tunay na dragon na paikot-ikot na sumasayaw sa himpapawid. Ito ang tanda ng pagsilang ng isang tunay na dragon.